Class, next trait tayo, agreeableness. Ito yung pagiging mabait, cooperative, at madaling pakisamahan. Pero linawin natin agad, hindi ibig sabihin na mabait ka, tama ka lagi. At hindi rin ibig sabihin na hindi ka mabait, masama ka na agad. Iba ang kindness sa competence. Isipin mo ito, may isang tao, kahit anong hingi mo ng tulong, oo agad. Kahit pagod na, sige lang. Kahit hindi na niya trabaho, gagawin pa rin. High agreeableness yon. Ngayon, may isa pang tao. Hindi siya agad nag-oo. Minsan, nag-no pa. Pero kapag nag-commit siya, ginagawa niya ng maayos. Mas mababa ang agreeableness, pero hindi ibig sabihin na hindi siya valuable. Sa workplace, ang mataas ang agreeableness, madaling ka-team. Walang away, smooth ang relasyon, pero may risk. Minsan, hindi na siya nagsasabi ng problema. Ayaw niyang makasakit, kaya nag-yes kahit hindi na kaya. Sa maritime, delikado iyon. Hindi pwedeng oo ka lang ng oo kahit may unsafe na situation. Kaya tandaan ninyo, agreeableness is about cooperation, not blind agreement. So tanong ko sa inyo, kayo ba iyong laging oo kahit hindi na kaya o kayo iyong marunong magsabi ng no kapag kailangan? Class, example naman ng agreeableness para mas makita ninyo sa actual. Isipin mo may dalawang ka-team. Yung una, may problem ang kasama niya. Kahit hindi niya trabaho, tumulong siya. Nakinig siya, nagbigay siya ng support at sinigurado niya na okay ang kasama niya bago siya bumalik sa sariling trabaho. High agreeableness yon. Ngayon, may isa pang tao, may lumapit sa kanya na may problem. Sabi niya, hindi ko na trabaho yan, bahala ka dyan. Diretso, walang filter. Mas mababa ang agreeableness yon. Ngayon, sa team setting, sino ang gusto mong kasama? Siyempre, yung marunong makisama. Pero tandaan ninyo ito, hindi ibig sabihin na lagi kang mabait, lagi kang tama. May mga tao na sobrang bait, sila na ang naaabuso, hindi marunong mag-set ng boundaries. Sa healthcare, halimbawa, hindi pwedeng ayaw mong masaktan ang pasyente kaya hindi mo sinabi ang kailangan niyang gawin. Sa construction, hindi pwedeng ayaw mong makasakit kaya hindi mo sinita ang unsafe behavior, halimbawa, walang suot na helmet. So ang tamang agreeableness, hindi lang pagiging mabait. Ito ay pagiging cooperative pero may boundaries. So tanong ko sa inyo, kayo ba iyong tumutulong pero nauubos o tumutulong pero marunong mag-limit? Class, MCQ tayo ulit. Helping behavior shows neuroticism, openness, agreeableness, o dominance. Ngayon, isipin mo agad, may isang tao, may nahirapan sa task, hindi siya tinawag, pero kusa siyang lumapit. Tinulungan niya, nag-explain pa, sinigurado niyang naiintindihan ng kasama niya. Hindi ito pagiging creative, hindi rin ito pagiging praining, at hindi rin ito pagiging bossy. Ito ay pagiging cooperative at caring. Ito ay agreeableness. Kaya ang sagot, agreeableness. Pero gusto kong linawin ito. Hindi lahat ng tumutulong ay productive. May mga tao na tumutulong sa iba, pero sariling trabaho hindi natatapos. Parang groupmate na tumutulong sa lahat, pero sariling part kulang. Kaya again, combination ng traits ang mahalaga. Agreeableness plus conscientiousness. Mabait ka na, reliable ka pa. Iyon ang ideal. So tandaan ninyo, kapag nakita ninyo ang words na helpful, cooperative, empathetic, automatic, agreeableness. So tanong ko sa inyo, kayo ba yung tumutulong at may output o tumutulong pero napapabayaan ang sariling responsibility? Class, last trait na tayo, neuroticism. Ito yung pagiging prone sa stress, anxiety, at emotional instability. Pero linawin natin agad, hindi ibig sabihin na mataas ang neuroticism mo, mahina ka na agad. Ibig sabihin lang, mas sensitive ka sa stress. Isipin mo ito.
May dalawang tao, pareho silang naka-experience ng problem. Yung una, may maliit na issue lang, pero parang end of the world na agad. Overthink, hindi makatulog, paulit-ulit iniisip. High neuroticism iyon. Yung pangalawa, may problem din pero kalmado. Iniisip ang solution tapos move on. Mas mababa ang neuroticism, parang alarm system. Yung iba, konting galaw lang, alarm agad. Yung iba, kahit may problema na, kalmado pa rin. Ngayon, may advantage din ng neuroticism. Kapag medyo mataas, mas alert ka, mas careful ka. Pero kapag sobra, nakaka-paralyze na. Hindi ka na makagalaw dahil sa kaba. Sa trabaho, halimbawa, konting mali, iniisip mo agad worst case scenario. Pwede kang maging careful, pero pwede ka ring ma-overwhelm. Kaya balance pa rin. So tandaan ninyo, neuroticism is about emotional reactivity. So tanong ko sa inyo, kapag may problema, kayo ba iyong kalmado at solution-oriented? O kayo iyong nag-i-imagine agad ng worst case scenario? Class, example naman ng neuroticism. Para mas makita ninyo sa totoong buhay, isipin mo ito. May dalawang tao, pareho silang nakaspill ng kape. Yung una, natapon ng kape, tumingin lang, pinunasan, tapos tuloy ang trabaho. Parang wala lang, mababa ang neuroticism. Yung pangalawa, natapon ng kape. Biglang panic, iniisip na, ay nako, baka masira ang laptop, baka magalit ang boss, baka mawalan ako ng trabaho, baka ito na ang simula ng downfall ko. From kape, umabot na sa life crisis. High neuroticism yon. Parang imagination mo ang kalaban mo. Hindi pa nangyayari, pero iniisip mo na agad. Sa totoong buhay, ganito rin. May maliit na problema, pero dahil sa overthinking, lumalaki. Hindi na issue ang problema. Issue na ang reaction mo. Pero, tandaan ninyo ito. Hindi ibig sabihin na masama ang neuroticism. May advantage din. Mas alert ka, mas aware ka sa possible risk. Pero kapag sobra, ikaw na ang nagiging sariling mong stressor. So ang goal, hindi zero neuroticism. Ang goal, kontrolado ang reaction. So tanong ko sa inyo, kapag may maliit na problema, pinapalaki nyo ba sa isip ninyo or hinahandle ninyo agad bago lumaki? Class, MCQ tayo ulit. Frequent worry indicates agreeableness, neuroticism, openness, or conscientiousness. Ngayon, huwag agad sagot, isipin natin senaryo. May isang tao, kahit wala pang problema, nag-aalala na. May meeting pa lang bukas, iniisip na agad kung papagalitan siya. May maliit na pagkakamali, iniisip na agad kung matatanggal siya sa trabaho. Parang advanced mag-isip pero negative direction. Ngayon, tanong, ito ba ay pagiging mabait, agreeableness? Hindi. Ito ba ay pagiging creative, openness? Hindi rin. Ito ba ay pagiging organized, conscientiousness? Hindi rin. Ito ay pagiging prone sa worry? Ito ay neuroticism. Kaya ang sagot, neuroticism. Pero gusto kong idagdag ito. Minsan, akala ng tao, ang pagiging overthinker ay pagiging responsible. Hindi lagi. Minsan, sayang lang sa energy. Hindi ka pa nag-a-act, ubos na ang lakas mo kakaisip. Kaya tandaan ninyo, worry does not equal preparation. Magkaiba yon. So kapag nakita ninyo ang words na anxious, worried, emotional, stress-prone, automatic, neuroticism. So tanong ko sa inyo, ang pag-aalala nyo ba nakakatulong sa inyo mag-act o nakakapagpa-stop lang sa inyo?